Welcome sa episode 2 ng Orphan na Nangarap. So, sa episode 1, magre-recap lang ako sandali na kung paano nag-umpisa yung buhay ko na naging orphan ako. Na ang full detail nasa first video ko. So, ayun, dahil sa lasinggero yung tatay ko noon, pagka umuwi siya galing sa barko, laging nag-aaway si mama at saka si papa. Yung panahon na yung nag-aaway sila, nagkagrabihan. So, at saka hindi lang talaga lasinggero yung papa ko, talagang nambubugbog din siya. So, nabugbog niya talaga yung mama ko. So, yung sa pagbubugbog niya, na sobrahan, so nag-aksidente yung mama ko, nagkasakit siya, naging complicated hanggang namatay siya. So sa 6 years old ako noon. So yun yung umpisa nung naging orphan ako. So kung iisipin ko lang ngayon na at the age of 6 years old, wala akong nanay na, tapos yung tatay ko nakikita ko lang yan ng ilang beses, ilang araw sa isang taon. Kasi nga, nasa trabaho siya lagi. So sobrang bata ko talaga nung nawalan ako ng parents ba, sa yung picture ng parents na wala na sa akin nung 6 years old pa lang ako. So ayun, so nung wala ng adult na aalaga sa akin, at saka yung kapatid ko din 11 years old din yun at that time. So puro kami mga bata pa. So wala nang adult na mag-aalaga sa akin. So nag-decide si Papa na ilagay ako sa isa kong kapatid. Isa kong ate. So yun, nilagay niya ako doon. From 5 years old to 11 years old ako sa poder niya. Nung nilagay ako ng tatay ko sa ate ko, kala ko magiging party na ako ng pamilya kasi nga nawala yung mama ko. So finally may female na picture sa buhay ko. So yung saya nung saya na ma-feeling ko na pupunta ako sa ate ko, doon ako matitira sa ate ko, yung saya yung na-feel ko noon, nawala talaga siya nung nag-umpisa na talaga akong tumira sa kanila. Ang naalala ko lang talaga sa buong panahon na nandoon ako sa ate ko, wala talaga akong araw na walang pasa. Lagi akong may pasa. Pinakamaraming pasa nasa singit ko or nasa kilid. Yung sa gilid ko, yung parang hindi makikita mismo ng mga tao, obvious sa mga tao. Tapos pagka galit siya sa akin, or kung makabasag ako ng plato, bugbog, sarado, or baso, yung talaga yung baso, yung hindi ko makalimutan, yung nabasag ko yung baso pag uwi ko talaga sa bahay. Grabe yung bugbog. Talagang bugbog. Alam mo yung binubugbog ka na ng adult, nasa 25 siya noon. Yung mga 20s, mga above 25, ganun. Yung binubugbog ka, tas nagmamakaawa ka na, hintuan ka, na tama na, tama na, huwag mo na, tama na sobrang sakit talaga, kahit kasi ang laging na hinahampas niya sa akin noon yung walis, yung handle, yung hawakan ng walis. Yun talaga yung pinupukpok niya sa akin, hinahampas niya sa akin. Kung imagine niyo, di ba, sobrang liit ko pa noon. Tapos yun yung kinalakhan ko sa puder niya. Alam niyo, pag nagsishare ako, talagang masakit pa rin kasi naaalala ko yung pain ko. Naaalala ko yung sakit. Naaalala ko yung sobrang pagmakaawa ko sa kanya na nahintuan niya na kasi hindi ko na kaya.
Ang totoo hindi ko nga alam, kung paano humihinto. Parang feeling ko baka nahihimatay siguro ako, mga gano'n. Kasi hindi ko naaalala yung paghinto niya. Ang lagi kong naaalala is yung talagang wala, talagang non-stop talaga yung paghabol niya sa akin. Alam mo, nasa bahay ka, maliit din yung bahay. So, wala ka talagang tataguan. So, ayun. Yun talaga. Yun napakasakit na time. Tinitigilan niya lang akong bugbugin kapag ano na, yung nagkakasakit na ako. Ang feeling ko, kaya inya ako parang pinapagaling kasi natatakot siguro siya na ikamatay ko yung mga panahon nagkakasakit ako. So, ayun. So, yung kala ko na merong mag-aalaga sa akin kasi maliit pa nga ako. Wala, hindi. So, hindi yan nangyari. Sobrang hell. Hell yung napagdaanan ko sa kapatid ko. Tapos meron pa yung mga punto na namumolestya na ako ng kapatid ng asawa niya. Dahil sa takot ko na hindi niya ako papaniwalaan na minamolestya ako nung kapatid niya. Kasi nilalagay niya din ako, tinatabi niya din ako sa taong yun. So sa kada gabi hindi. Yung nagpe-pretend lang ako natutulog ako pero gising ako. Kasi every time na hinahawakan niya yung private part ko, talagang kumikilos ako kasi nagpe-pretend talaga ako na natulog, pero yun, kada hawak niya yun, talagang gagalaw ko para iwasan, parang malaman niya na, baka magising siya, ganun. So sa takot ko talaga na hindi niya ako mapapaniwala ng ate ko, hindi ako nagsalita. Nagsabi lang ako sa kanya nung ganito na ako, adult na ako, may asawa na ako. Tapos sabi niya sa akin nang ganitong adult ako. Sabi niya, ba't hindi mo sinabi sa akin noon? Pinalayas ko sana siya. Kung lagi ka naman pinubugbog, di ba? Sa panahon ng mga maliit pa ako, kahit magsabi ako ng totoo, ang pinaniniwalaan niya yung ibang tao, o kahit anak niya. Kasi bale ako yung babysitter ng anak niya, may anak siya maliit noon. Pagka nagkamali yung anak niya, pinupush ng anak niya na ako. Ang paniniwalaan niya, ang anak niya. Tapos sino binubugbog kahit mali, kasalanan ng anak niya, ako. So, dahil nun, hindi talaga ako nagsalita na namomolestya na ako. So, yun yung masakit na part na nasa nung nandun pa ako sa kanya. Pero hindi din ako pinabayaan ni God kasi nung 11 years old ako, nagdesisyon yung papa ko na ibenta yung bahay ng mama namin. Nung binenta niya, sabi niya sa kapatid ko na yan na dadalhin ko si Menchi. Dadalhin ko si Menchi sa Cebu. Tapos, pati yung kapatid kong lalaki. Tapos tong ate ko, talagang nakipag-usap talaga siya akin. Sabi, huwag kang pumayag, dito ka lang sa akin, huwag kang umalis. Dito ka lang sa bahay, ganun. Sa akin, sa isip ko, yun na yung chance kung makawala ako sa poder na yun. Yun na yung chance ko na matigilan na yung mga pang-aabuso, yung pagpambugbog, yung paggugulpi talaga sa akin. Yun na yung panahon na yun. So, sa murang edad na 11 years old ako, talagang nilagay ko talaga sa isip ko, aalis ako. Kasi yun na yung panahon na
maliligtas ko sarili ko. So, thank God nga na naisipan ni Papa yun. So, yun yung dinala niya ako sa Cebu. Nilipat niya ako sa isa ko ding ate. Sobrang ganda at saya nun, nung umpisa din. So, ayan, magiging part 3 na yan kasi maglagpas na ako ng 10 minutes. So, gusto ko kasi yung video ko hindi sobrang mataas. So, ayan, sa Cebu na tayo dito sa panahon na yan. At, ayun na yun yung story ko sa isa kong ate na ganyan, yung pagtrato niya sa akin. Hanggang ngayon, mahirap pa talagang bitawan yung mga panahon. Lalo pa yung ate ko, sabi, yun, nag-sorry naman siya ngayong adult na, pero ang sabi niya na mag-move on na lang daw ako kasi tapos na yun. Pero madali lang sa kanila sabihin yun kasi hindi siya yung dumanas ng pag-gugulpe ng sobra ng feeling ko ikakamatay ko na yung paggulpe niya sa 5 taon. So, yeah. So, pero ang pagtrato kasi nila, mahirap mag-move on sa mga nangyari sa past kapag ang tao naman ganon din ang treatment niya hanggang ngayon. So, sobrang hirap mag-move on na ganyan. So, ayan, sa kabila kong ate, ayun, iba na namang story yun. So, magpa-part 3 tayo niyan. Ang maiiwan ko lang sa video na to, sa part na to, or episode na to, sa mga bata, lalo na sa mga bata or ikaw na adult na hindi mo pa natutupad yung mga pangarap mo. Tapos, yung nasa panahon kang inaapi ka talaga sa buhay, huwag kang mawala ng pag-asa kasi sobrang hirap ko noon. Sobrang wala talaga akong option. Ang Panginoon lang talaga ang nagbigay sa akin ng oportunidad na hindi ako naghihirap ngayon at nakamit ko lahat ng gusto ko at mabuo ko na pangarap sa buhay ko. Andito ako ngayon kasi gusto kong at least magbigay ng pag-asa sa iyo na huwag kang mawala ng pag-asa talaga. Si God andyan, nakikita yung paghihirap mo, pagsisikap mo, manatili ka lang mangarap, huwag mong bitawan ang pangarap mo. Dadating at dadating yan. Kung nangyari sa akin, nangyari sa ibang tao na nakita mo din dito sa YouTube or sa anong social media, mangyayari din yan sa iyo. So, huwag kang mawala ng pag-asa. So, see you na sa episode 3 and thank you for watching sa episode na to. Bye!